Kung mapapasa iyo ang lahat ng nanaisin mo, ano ang pipiliin mo? Maraming mga tao ang nagnanais na sila'y maging mayaman. Ang iba naman ay naghahangad ng kalusugan, kaligayahan, o pakikipagkaibigan. Mga bagay na hindi mabibili ng salapi. Marahil ay hingin mo ang walang katapusang kaligayahan. Subalit, sino ang makagagawang ikaw ay mabuhay magpawalang hanggan? Siya na gumawa sa iyo ay nagbigay ng iyong buhay ang maaaring magbigay sa iyo ng walang hanggang kaligayahan. Siya ang Diyos na gumawa ng langit at lupa at lahat ng naroon. Ang walang hanggang kaligayahan ay hindi lamang isang bagay na nais natin. Minamahal ka ng Diyos, kaya pinadala niya ang kanyang bugtong na anak, si Jesus, upang maging kaibigan mo. Yung mga tatanggap sa kanya ay magkakaroon ng walang hanggang kaligayahan. Kaya nga si Jesus ang pinakadakilang handog na maaari mong makamtan. Nais mong malaman kung paano matatanggap ang pinakadakilang handog? Sinasabi ng Diyos ang tungkol dito sa kanyang kahangahangang aklat, ang Biblia. Tinatawag natin itong salita ng Diyos sapagkat sinabi ng Diyos sa mga tao kung ano ang nararapat na isulat. Maraming daang taon bago isinilang si Jesus, sinabi na ng Diyos sa mga propeta kung ano ang maaaring maganap. Sinulat nila ang mga mensahe ng Diyos o mga hula sa unang bahagi ng Biblia. Ipinangako ng Diyos na kanyang ipadadala ang kanyang bugtong na anak upang maging tagapagligtas ng sanlibutan. Ang mga propeta ay nangagsihula na ang tagapagligtas ay isisilang sa Bethlehem. Ang tagapagligtas ay isisilang ng isang dalaga. At ang tagapagligtas ay mula sa angkan ni David. Hindi naman ako gaanong katandaan. Ngunit sa tuwing darating ang Pasko, naaalala ko nung bata pa ako. Parang iba kasi. Ang sumasagi sa isip ko ay larawan ng isang dilen, isang maliit na sabsaban at sanggol na nakahiga sa layang, isang mama at isang alin na may maamong mga mukha, tatlong balbasing lalaki at ilang mga bata na nakatalukbong ang mga ulo at may mga tangang tungkol o mga tuba. Sa labas ng dilen, isang manindig na bituin. Hindi pa ako gaanong katandaan. Ngunit sa paglipas ng panahon, unti-unting nahahalinhan ang napakagandang tanawin yun ng iba pang mga bagay. Katulad ng hamon at keso, bagong damit, mga matatanggap na regalo. Maganda rin ang may mga regalo at iba pa. Ngunit kung minsan, hinahanap-hanap ko yung maliit at maamumukha, tahimik na nakahiblay sa sabsab. At dito ko naalalang tunghayang muli ang kasaysayan ng Pasko. Yung banal na gabing yun, noong isinilang ang pinakadakilang handog.
Dadaanin natin sa kanyang mga utos. Walang karapat-dapat sa mga mata ng Diyos. At kung timbangin na lahat ng tao ay tapos, kung kaya kailangan natin ang manunubos. Lamang propeta o kaya isang anghel, siya'y anak ng Diyos at
mga 655 taon bago isinilang si Jesus. Sinulat ni Propeta Isaias, narito ang isang dalaga ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki, at tatawagin ang kanyang pangalang Emmanuel. Kaya't ang Panginoon nga ay magbibigay sa inyo ng tanda. Narito, isang dalaga ang maglilihi at manganganak ng isang lalaki, at tatawagin ang kanyang pangalan na Emmanuel. Siya'y kakain ng mantikilya at pulot, pagka siya'y natutong tumanggi sa kasamaan at pumili ng mabuti. Ang kahulugan ng Emmanuel ay sumasaating ang Diyos. Dumating din ang panahon na ang pangako ng Diyos ay nagkatotoo. Halos 2,000 taon na ang nakaraan. Sinugo ng Diyos ang isang anghel mula sa langit tungo sa lupa na may mensahe para sa isang dalaga na ang pangalan ay Maria. Si Lucas na isang manggagamot ang sumulat ng aklat na nasa Biblia tungkol sa karanasan ni Maria. Yung kaaning iyon na may banayad ng ngiti at malamlam na mga mata, siya si Maria. Nakatira siya sa Nazareth, isang maliit na bayan sa Galilea. May 2,000 taon na ang nakalilipas. Isang araw ay nagpakita sa kanya ang isang anghel ng Diyos. Si Maria raw ay magiging isang ina. Siya ay maglilihi, manganganak ng isang lalaki na tatawagin Jesus. Magalak ka, ikaw na totoong pinakamamahal, ang Panginoon ay sumasayo. Huwag kang matakot, Maria, sapagkat nakasumpong ka ng biyaya sa Diyos. At narito, maglili ka sa iyong tiyan, at manganganak ka ng isang lalaki at tatawagin mo ang kanyang pangalang Jesus. Siya'y magiging dakila at tatawaging anak ng kataas-taasan. At sa kanya'y ibibigay ng Panginoon Diyos ang luklukan ni David na kanyang ama. At siya'y maghahari sa angkan ni Jacob magpakailanman. At hindi magwawakas ang kanyang kaharian, sapagkat sa Diyos ang lahat ay makapangyayari. Paano mangyari ito? Wala pa ni isang lalaki ang nakasisibing sa akin. Ang Espiritu ng Diyos ay sasayo, at sa pamamagitan niya, ikaw ay lililiman ng kapangyarihan mula sa kataas-taasan. Kaya naman ang banal na bagay na ipanganganak ay tatawaging anak ng Diyos. Narito ang iyong lingkod. Kung gayon, mangyari ang lahat ng ayon sa iyong sinabi. Pagkatapos matanggap ang mensahe ng anghel, si Maria ay nagsumpong ng himala na naganap sa kanyang katawan. Siya'y magkakaroon ng anak na walang ama sa lupa. Pinili siya ng Diyos na maging ina ng kanyang anak, ang tagapagligtas. Subalit si Maria ay nahaharap sa isang malaking suliranin. Sino ang maniniwala sa nangyari sa kanya? Siya'y nakatakdang pakakasal sa isang mabuting lalaki, isang anluwagi na nagngangalang Jose. Ano ang kanyang iisipin kung malaman niyang si Maria ay nagdadalang tao? Kung siya'y pararatangan ng imoralidad, si Maria ay maaaring batuhin hanggang siya'y mamatay. Ano ang nararapat gawin ni Maria? Sinabi ng anghel ang tungkol sa himala na ginawa ng Diyos kay Elizabeth na pinsan ni Maria. Marahil maunawaan niya ito.
Kaya si Maria ay nagpunta sa bahay ni Elizabeth at kanyang asawang si Zacarias. At doon tumira si Maria ng 3 buwan. Napuspos ni Elizabeth ang espiritu at sumigaw siya ng malakas na tinig at sinabing, Hallelujah! Hallelujah! Pinagpala ka sa lahat ng mga babae at pinagpala rin ang iyong tiyan. Sino ako para puntahan ng ina ng ating Panginoon? Dinadakila ng aking kaluluwa ang Panginoon at nagagalak ang aking puso sa Diyos ng ating tagapagligtas sapagkat nilingap niya ang kababaan ng kanyang alipin. Kaya mula ngayon, ako ay tatawaging mapalad ng lahat ng mga naghahaling-haliling lahi. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at ang aking espiritu'y nagagalak dahil sa Diyos na aking tagapagligtas sapagkat nilingap niya ang kanyang alipin. Mula ngayon ako ay tatawagin mapalad ng lahat ng salinlahi, ng lahat ng salinlahi. Dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa ating ng Diyos na makapangyarihan. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at ang aking isip'y nagagalak dahil sa Diyos na aking tagapagligtas sapagkat nilingap niya ang kanyang mga alipin. Mula ngayon ako ay tatawagin mapalad ng lahat ng salinlahi, ng lahat ng salinlahi. Dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng Diyos na makapangyarihan. Napag-alaman ni Jose tungkol sa pagbubuntis ng kanyang nobyang si Maria. Pagkabag at nag-alila. Isip niyang magpagkalas ng lihim sa babae, ngunit bitaw sa kanya ang anghel ng Diyos sa panaginip at sinabing, Jose, anak ni David, huwag kang mangambang tanggapin si Maria bilang iyong asawa. Ang kaniyang dinadala ay bunga ng Espiritu Santo
Siya'y manganganak ng isang lalaki at ang pangalang itatawag sa kanya ay Jesus, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. At nagbangon si Jose mula sa kanyang pagkakatulog. At ginawa niya ang ayon sa pinag-uutos sa kanya ng anghel ng Panginoon. At tinanggap niya ang kanyang asawa. Salamat o Panginoon, hawak mo ang buhay ko sa lahat ng panahon. Dama ko ang buhay mo, dakila ang layunin mo. Ako sa'yo ay susunod, narito ang iyong paglingon. Sa bawat pagsubok mo, ako'y makakasama mo. Pagkat lahat ay hawak mo, ako'y walang maitatago. Mahirap na daranasin ay Jesus, hindi pa rin kita. Pag-utos mo ay susundin, pagkat mahal kita. Dakila ang layunin mo, ako sa'yo ay susunod. Narito ang iyong abang lingkod. Sa bawat pagsubok mo, ako'y nakakasama mo. Pagkat lahat ay hawak mo, ako'y walang maitatago. Mahirap man daranasin ay Jesus, sundin pa rin kita. Ang utos mo ay susundin, pagkat mahal kita. Ang utos mo ay susundin, pagkat mahal kita. At dumating ang araw ng panganak ni Maria doon sa maliit na bayan ng Bethlehem. Karaniwan lamang ang gabing iyon, parang katulad lamang ng ibang mga gabing nagdaan. Maliwanag ang ningning ng mga bituin, lubhang abala ang mga tao. Sa parang ay naroon pa ang mga pastol na nagbabantay sa mga kawan ng tupa. Naglalakbay sina Jose at Maria, ngunit wala silang matulungan. Bakit ganito? Nasaan ang mga tanda ng pagsilang ng isang hari? Nasaan ang gwardyadong palasyo at magarang kama? Ang pagtunog ng trompeta at kampana
Sa halip, narito, masdan, isang masikip at mabahong pasapsapan, isang tahimik na gabi, isang hamak na tanawin.
Lumalalim na ang gabi. Inaantok na ang mga pastol. Ilang gabi na rin silang puyat sa pagbabantay. Nang biglang nagliwanag ang buong langit. At sa harapan nila ay may nagpakitang anghel na ang sabi, Huwag kayong mga takot. May dala akong mabuting balita para sa inyo. Sa bayan ni David ay pinanganak ang tagapagligtas, ang Mesiyas. At ito ang inyong magiging tanda, isang sanggol na nakabalot sa lampin at nakahiga sa isang pasamsaman. walang mga trumpeta, walang mga kampana, walang mga sayawan at sigawan sa lansangan. Ngunit narito, biglang lumitaw ang sanlaksang mga anghel. Umaawit, nagpupurit, nagbubunyi sa Diyos sa kaitaas-taasan. Luwalhati sa Diyos sa kaitaas-taasan at sa lupa ay kapayapaan sa mga taong nilulunan. Awit ng pag-ibig, aawitin namin. Inigito ng puso, ibig ng damdamin. Bawat isa ay may tuwa, bawat isa ay may dala. Panginoong Jesus, isinirang na. Papuri sa Diyos, sa kaitaas-taasan, at sa lupa'y mayroong kapayapaan. Sa mga kinalulugan, pupurihin ka. Panginoong Jesus, purihin ka. Awit ng pag-ibig, aawitin namin. Inilito ng puso, tingin ng damdamin. Bawat isa ay may tuwa, bawat isa ay may dala. Panginoong Jesus, isinirang na. Papuri sa Diyos, sa kaitaas-taasan, at sa lupa'y mayroong kapayapaan. Sa mga kinalulugan, pupurihin ka. Panginoong Jesus, purihin ka. May lungkot ang buhay, mayroong liligaya. Awit ang habang buhay, nangis hallelujah. Isa lang ang gagawin, ang alas ay kapatid. Panginoong Jesus, patuloy ng lahat. Papuri sa Diyos, sa kaitaas-taasan, at sa lupa'y mayroong kapayapaan. Sa mga kinalulugan, pupurihin ka. Panginoong Jesus, purihin ka. Panginoong Jesus, purihin ka. At naiwan ang mga pastol. Sa kanilang mga puso ay naroon ang walang katulad na pag-asa at pagkamangha. Dali-dali sila nagtungo sa kinaroonan ni Jose at Maria. At nakita nila tahimik na nakaimlay sa dayami, ang sanggol na nakabalot sa lampit. Isang tahimik na sandali. Isang sandali lamang yun sa buong kasaysayan ng tao. Ngunit sa isang sandaling yon ay ang kaganapan ng lahat ng iba pang mga sandali.
Pagkatapos ay umuwi ang mga pastor at ipinamalita sa lahat ang kanilang mga nakita at narinig. At ang lahat ng nakarinig ay namangha. Noong mga araw rin yun ay may sumilay sa silangan, isang bituin na may kakaibang liwanag. Nang maganap ang lahat ng ito, may dumating sa Jerusalem tatlong mga pantas. Hinahanap nila ang isinilang na hari at sinabi nila, "Saan naroon ang pinanganak na hari ng mga Hudyo? Sapagkat aming nakita ang kanyang bituin sa silangan. At naparito kami upang siya'y sambahin."
Nang marinig ito ni Haring Herodes, ay naglumihanan siya at pati ng buong Jerusalem. At pagkatipon sa lahat ng mga pangulong saserdote at mga eskriba ng bayan, ay siniyasat niya sa kanila kung saan kaya ay kananganak ang Kristo. Nasaan ang hari ng mga Hudyo, ang mga pantas ng silangan ito? Nananaw namin doon ang bala niya, at kami nandito upang sumpa. Dapat itong malaman ni Haring Herodes, ang buong Jerusalem ay nani-nani. Kung saserdote at mga eskriba ay kanyang tinipon at kinusisa. Sabihin niyo sa akin laman ang Mesya, bakit ba nandito ang mga bandas? Sa Bethlehem ng Judea, ganito ang isinulat ng propeta. Ikaw, Bethlehem, lupain ng Juda, uli-uli sa mga bayang namumula. Ang isang pinuno ay bitaw sa'yo, at mawamahala sa bayan ko. Ang mga fantastic ng pinuno, kung kailan lumitaw ang tagay na gano'n. Ang mga bagay inyong nakita, lahat sa akin ay nakita. At nang sa gayon, ulit ko ako ay makapasamba sa kanyang pamahalaan. Silang pinamuna ang dahan-dahan, at kung sa kinaroroonan ng bata. Nang sila'y tuloy, si Jesus na lipas, at mga siklon, sinapa ang mata. Sila'y binuksan ang handog sa kanya, at sila'y ginto sa kanyang asira. Sa pamamagitan ng hanapin, sa dilaw ng Diyos na Israel. Huwag ipaalam kay Haring Herodes, at sila'y nag-iba ng daan pabalik. At sila'y nag-iba ng daan pa sila. Nag-iba ng daan at sila'y nag-iba ng daan at sila'y nag-iba. Wow! Sabi na nga ba't ang Pasko ay panahon ng mga regalo? Ngunit ang hindi ko naisip noon, may mga regalo rin pala sila noon. Noong unang Paskong iyon, si Jose, may mga bagay siyang hindi naiintindihan. Ngunit inihandog niya ang kanyang pagtitiwala. Ang paniniwalang sa lahat ng bagay ay nakapangyayari ng Diyos. Si Maria, inihandog niya ang pagkabirhen. Siguro'y ang kanya rin kahihiyan upang sa pamamagitan niya'y matupad ang kalooban ng Diyos. Ang mga pastol, ang kanilang pagsamba, ang mga pantas, ang kanilang mahabang paglalakbay, ang kanilang mga bitbit, higit sa lahat, ang regalo ng Diyos sa mundo, ang pinakadakilang handog, si Jesus.
Sa Paskong ito, siguro mayroon akong matatanggap na regalo. Pero ngayon, sa pagbukas ko ng bawat kahon, aalalahanin ko na yung pinakamagarang regalo na maaring matanggap na ng kahit sino, natanggap ko na. Doon, sa maliit na bayan ng Bethlehem, may 2,000 taon na ang nakalipas. Sa isang saksakan, Kristo Jesus, ang Panginoon. Pag-ibig ng Diyos at tanging dahilan na Kanyang Ama at Anak na pagsilang. Alay ni Jesus, buhay at kaligtasan. Dakilang handog sa atin ng Diyos ang Kanyang anak na si Jesus. Nagkapagligtas at malulubog at hari ng lahat si Jesus. Inilang ang Mesyas sa isang saksada, Kristo Jesus, ang Panginoon. Pag-ibig ng Diyos at tanging dahilan na Kanyang Ama at Anak na pagsilang. Alay Jesus, buhay at kaligtasan. Dakilang handog sa atin ng Diyos ang Kanyang anak na si Jesus.